Diba o 10 10 milyon milyon? piso. Dating opisyal It's a na PNP psychological ang tool. hawak ng PNP, Kumbaga, 10 million pesos. Sa Camp Para Crame. magkaroon Anong tayo kaya ng ang gawin? pitong sibilyan naman Balikan ng mga natin, empleyado ni i-risk Ang mo. sa Bakit na Sabungan para sa ganyang nasa kalaking kategorya halaga? ng Dito Kasi na para sa pa- gobyerno base, pahirapan yan ang ang eksaktong pag-aresto. halaga na nakapatong sa Ang bulong impormasyong ng DILG. nagre-resulta Para lang mismo sa impormasyong at hindi lang magtuturo yan, sa basta gitna ng mga nasaan siya. kasong Yun na nga, hinaharap ang pinag-uusapan kaugnay natin ngayon ng sa 19 na yung sabongerong pisong nawawala sa kilalang Santa gaming Cruz, Laguna. tycoon na ngayon Sa ngayon, opisyal bigo ang ang tinaguriang PNP-CIDG na number one mahanap most ang wanted sa bansa. apat na mga Ganyan properties galing sa nito mga at hawak nating Eksakto, ulat yung 10 mula sa milyon isang ni first Ward, briefing ng mga yan otoridad. ay isang Pabusiin natin napakalinaw lahat na ng simbolo. anggulitong, Sinasabi niyan na Bumalik na rin ang una, PNP sa napakataas ng Interpol priority na ng maglabas ng kasong red to. notice. Ano ba talaga Pangalawa, ang bigat ng mga parang kaso? inaamin na rin Gaano nila Gaano na kalawak ang operasyon para mahanap siya? at importante yung tanong na gaano kalawak. Kasi alam mo, Sige, hindi to umpisa na simpleng natin. police operation lang. Diretsuhin ko na sa Ang pinakamalaking bawat kilos ng headline. gobyerno dito, Atong mula ang sa P10 opisyal milyon na ng pabuya number one most hanggang sa wanted sa pag-ugnay Pilipinas. sa Interpol, Ayaw mismo sa isa siyang Department of malinaw na Interior and mensahe. Local Government. Pinapakita nila Nasa hihirapan bansa silang pa, mahanap siya sa normal na Hindi paraan. rin ng Gaano PNP, kailanganado ang Bureau of Estado Immigration, na lumabas kumbaga para isara masira ang yung kwentong order. ito. Posibleng Okay, sige. pademay natin to. Tahimikan sa Unahin natin yung numero na Oo, nakakuha ng kasi sa atensyon 10 ng lahat. milyong piso, 10 baka may isang milyon. taong Ang malapit sa Department kanya of na biglang Interior mag-isip, and Local teka, Government o DILG ang nag-anunsyo nito, di ba? sila nga. At malinaw ang sinabi ni DILG Secretary John Vicroma. Sabi niya, para ito sa impormasyong magre-resulta sa conclusive arrest. Tapos, may idinagdag pa siyang parang, eto yung pinaka-importante. Sabi niya, no questions asked. Yun, yung no questions asked, yan yung game changer eh. Pero teka, bago yan, pag-usapan muna natin yung 10 milyon. Hindi yan basta numero lang. Kumbaga that's a statement number. Isang statement, oo. Kung ikukumpara mo sa ibang high-profile cases dito sa Pilipinas, napakataas niyan. Madalas ang pabuya na sa 1, 2 hanggang 5 milyon lang. Ang pagset niyan sa 10 milyon ay parang sinasabi nilang we want him more than anyone else right now. So, inilalagay talaga siya sa tuktok ng listahan. Hindi lang sa pangalan, kundi pati sa presyo. Pero balik tayo doon sa sinabi mo, yung no questions asked. Anong implikasyon niyan sa practice? Ibig sabihin ba kahit galing sa kaduda-dudang source, tatanggapin nila yung info? Eksakto, yan mismo yun. In a way, sinasabi nila sa publiko, hindi namin kailangang malaman kung sino ka o paano mo nalaman. Ang kailangan lang namin ay yung impormasyon na valid. At magre-resulta sa pagkaka-aresto. Tama. Ito ay isang psychological tactic para alisin yung takot sa mga posibleng informante. Baka may malapit sa kanya, baka may nakakaalam ng pinagtataguan niya, pero natatakot magsalita. Ah, gets! This removes that barrier. It's a very pragmatic, results-oriented approach. Which makes sense, lalo na kung idadagdag pa natin yung isa pang label na ikinabit sa kanya. Armed and dangerous. Hindi lang siya pinaghahanap, itinuturing siyang isang aktibong banta. Standard procedure lang ba to o may specific intel sila para sabihin yan? Well, pareho. Standard yan para sa mga high-profile fugitives. Pero sa kaso niya, may solidong basehan. Ano yon? Ayon mismo, sa Philippine National Police, may 6 na baril na legal na nakarehistro sa ilalim ng pangalan niya. 6? Grabe. Hindi 1 o 2, 6! 6. Okay, so yan pala ang dahilan kung bakit isa sa mga unang ginawa ng PNP ay i-revoke o bawiin yung kanyang license to own and possess firearms. At hindi lang yan simpleng administrative move, So may mas malalim na ibig sabihin. Meron. Symbolically, it strips him of legitimacy. Parang sinasabi ng Estado, you are no longer a citizen in good standing. You are an outlaw. Tapos sa legal na aspekto, ginagawa nitong tiligal yung bawat segundo na hawak niya yung mga baril mayon. So another crime on top of everything. Isa pang krimen, inatasan na rin nila yung mga abogado niya na isuko ang mga baril. Kumbaga, they are trying to disarm him, literally and legally, bago pa man magsimula ang actual na enkwentro. Makes sense. Kasi the level of force they're anticipating parang extreme. Kaya nagiging tanong tuloy, ano ba talaga ang bigat ng kaso na hinaharap niya para maging ganito ka-intense ang paghahanda ng PNP at DILG? At ang mga kaso ay konektado sa isang napakasensitibo at malaking issue na sumabog sa balita, yung paggawala ng ilang mga sabongero.
At hindi ito simpleng kaso ng pagkawala lang. Hindi talaga. Para maging specific tayo, ang mga kaso ay multiple counts of kidnapping and serious illegal detention. Okay. At 4 counts of kidnapping with homicide. Homicide? Oo. Sa ilalim ng ating batas, yan na ang ilan sa mga pinakamabigat na krimen. Yung homicide na nakakabit sa kidnapping, nangangahulugan yan na naniniwala ang prosecution na may mga biktima na hindi lang basta dinukot, pinatay na. Grabe. That explains the urgency. Teka, bago natin ituloy, para lang sa konteksto ng mga nakikinig, bakit naging ganito kalaking national issue itong paggawala ng mga sabonggero? Anong nangyari doon? Kasi hindi ito isa o dalawang insidente lang eh. Ito ay isang serye ng pagkawala ng mahigit 3 individual na lahat konektado sa mundo ng isabong. Mahigit 30? Oo! Nagsimula yan bilang mga hiwa-hiwalay na ulat hanggang sa nakita ng mga investigador at media yung pattern, biglang nagkaroon ng malawakang takot sa isang industriyang, alam mo yun, nagkahalaga ng billion-billion. This case isn't just about the individuals. It's about a dark underbelly of a massive industry na na-expose. At si Atong ang nasa sentro nito ngayon. Pero hindi siya nag-iisa sa kaso, di ba? May mga kasama siya. Tama, meron siyang 17, 17 na co-accused. Pero here's where it gets really interesting. At dito talaga nagbago ang buong sitwasyon. Okay, ano yun? Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, noong Miyerkules, January 14, lahat ng 17 yon na-aresto na nila. Wow, teka, ulitin natin. Hindi isa, hindi dalawa, kundi lahat ng 17 kasama niya sa kaso, hawak na ng CIDG. Lahat. Hawak na nila. Grabe ang laking detalye niyan. Paanong nabago yung laro para kay Atong Ang dahil dyan? It changes everything. Isipin mo, para naglalaro ka ng chess, tapos bigla na lang, lahat ng piyesa mo, maliban sa hari, natanggal sa board. Oo nga, no? So, 2 bagay ang nangyayari dyan. Una, the spotlight is now entirely on him. Lahat ng resources, lahat ng tao, lahat ng atensyon ng PNP, CIDG at iba pang ahensya. Sa iisang target na lang nakatutok, wala nang distraction. Eksakto! Okay, at yung pangalawa? Ang pangalawa, at marahil ito yung mas delikado para sa kanya, yung pressure sa 17 nahuli. May posibilidad na isa sa kanila o ilan sa kanila ay magdesisyong makipagtulungan sa mga otoridad. Pwedeng may maging state witness. Pwedeng-pwede. Baka may magturo kung nasaan siya para gumaan yung sarili nilang kaso. Kumbaga, the walls are closing in. Not just from the outside, but potentially from the inside of his own circle. So the big question now is, nasaan si Atong Ang? Sa press briefing, sinabi ni Bureau of Immigration Legal Division Chief Arvin Santos na base sa huling record nila, nasa Pilipinas pa rin siya. Pero kung ganyan na kainit ang sitwasyon, di ba't ang unang iisipin ng isang tao ay umalis ng bansa? Parang hindi ka paniniwala na nandito pa rin siya sa gitna ng ganitong manhunt. At yan din mismo ang iniisip ng mga otoridad. What's fascinating here is, kahit na yung working theory nila ay nasa bansa pa siya, they are not taking any chances. Hindi sila kampante. Hindi. Ito yung tinatawag na no stone unturned approach. Dito pumapasok yung sinabi ni CIDG Director Major General Robert Alexander Moro II, humiling na sila sa Interpol ng isang red notice. Red notice. Yan, lagi nating naririnig yan sa mga pelikula. Pero ano ba yan sa totoong buhay? International arrest warrant ba yan? Actually, hindi. Magandang point yan para i-clarify. Hindi siya international arrest warrant. Okay. Kasi yung Interpol, wala silang kapangyarihan, kumbaga, na utusan ng isang bansa na, oy, arestuhin nyo yan. Hindi ganon. So ano siya? Isa siyang, isipin mo, Global Alert System. Ito ay pakiusap ng Pilipinas sa lahat ng law enforcement agencies sa 196 na miyembrong gansa ng Interpol na, hey, this person is wanted in our country. If you see him, please locate and provisionally arrest him pending extradition. So it's a safety net. Isang global tripwire, kumbaga. Pero in reality, gaano to ka-epektibo? Does this actually lead to arrests or is it more of a bureaucratic deterrent?
It's very effective. Sa mga formal border crossings, Sa mga airport, ganon. oo, sa airports, seaports. Kapag sinubukan niyang gumamit ng passport, mag-a-alarm yan sa sistema. It makes it extremely difficult for him to travel internationally gamit yung real identity niya. Gaya nga ng sabi ni General Moro, para ito kung sakaling through the back door siya dumaan. Okay, so sinasara nila lahat ng posibleng labasan? Lahat ng pinto at bintana, pambansaman o pandaigdigan. So ang manhunt na ito hindi na lang sakop ang Pilipinas, sakop na nito ang buong mundo. Kahit sang sulok siya magtago, basta miyembro ng Interpol, may alerto na ang mga pulis doon. Grabe ang scale. Pero habang nangyayari tong buong mundong pagtugis, yung kampo naman niya hindi rin natutulog. May reaksyon na ang kanyang abogado, si Gabriel Villanueva. Agad niyang kinwestiyon yung mismong arrest order. At mahalaga itong parte ng kwento dahil ipinapakita nito na yung laban hindi lang sa mga kalsada o sa mga pinagtataguan, may kasabay itong laban sa loob ng korte. Legal battle. Oo, ang eksaktong sinabi ng abogado ayon sa source ay premature and legally questionable daw ang utos ng korte. Yung mga salitang yan, premature and legally questionable, parang mabigat. Anong posibleng ibig sabihin yan sa legal strategy nila? Pinipili ang mga salitang yan. Pag sinabi mong premature, maaaring ang argumento nila ay minadali ng prosekusyon ang pagsampayang kaso ng walang sapat na ebidensya na direktang nag-uugnay kay Ang. Okay. Yung legally questionable naman, maaaring isang atake yan sa proseso. Paano nakuha ang ebidensya o kung may sapat bang probable cause para isyuhan siya ng warrant in the first place. So this is the opening shot in a long legal war. Pwede ba nilang mapawalang bisa yung warrant habang tinutugi siya ng mga pulis? Absolutely. Yan ang kanilang layunin. Habang nagaganap ang physical manhunt, susubukan nilang i-dismantle yung legal basis ng manhunt. So dalawang laban na sabay? Oo, kung magtagumpay sila sa Court of Appeals or sa Supreme Court na ipakwash o ipawalang bisa ang arrest warrant, hihinto ang manhunt. Kaya dalawang orasyon ang tumatakbo dito. Yung orasyon ng mga pulis na mahanap siya at yung orasyon ng mga abogado niya na gibain ang kaso. It's a race. It's a race. So what does this all mean kung pagsasama-samahin natin ang lahat? May 10 million pesos na pabuya na kayang mag-udyo kahit kanino. May napakabibigat na kaso ng kidnapping at homicide na nagugat sa isang madilim na mundo ng Isabol. May global manhunt via Interpol at may nagsisimulang legal chess match para ipawalang bisa ang lahat. This is an incredibly complex situation with so many moving parts. If we connect this to the bigger picture, tama ka. Ito ay isang malaking pagsubok para sa buong sistema ng hustisya sa bansa. Dito masusukat ang koordinasyon ng DILG, PNP, CIDG, Bureau of Immigration. Lahat sila. Dito masusubok ang ating pakikipag-ugnayan sa international police community. Sa huli, mahuli man o hindi, this is a major test case for the entire system. Magiging testamento ito sa pagiging efektibo o sa mga posibleng butas ng ating law enforcement. Napakaraming anggulo. Pero may isang bagay na iniiwan nitang lahat sa isip ko. At bilang panghuling kaisipan para sa'yo, marahil pareho tayo ng iniisip. Ang lahat ng source natin, lahat ng balita ay nakatutok sa pagtugis kay Atong Ang, sa pabuya, sa red notice sa kanya. Pero subukan nating pag-isipan ito mula sa ibang anggulo. Ang pinakaugat ng kasong ito ay ang pagkawala ng mga sabungero, mga ordinaryong tao, mga ama, mga anak na nawala na lang na parang bula. Oo. Ano kaya ang ipinapahiwatig ng ganitong kalaking operasyon ng gobyerno? Hindi lang tungkol sa bigat ng krimen ng akusado, kundi tungkol din sa bigat at lawak ng problema sa likod ng pagkawala ng mga biktima. Ano ang sinasabi nito tungkol sa mundo kung saan sila ay nawala at bakit kailangan ng 10 million pesos at ng tulong ng buong mundo para lang simulan ng paghahanap ng hustisya para sa kanila?